Iiwan mo kami para sa kanida mo, ha? Galit iyon na sigaw ng nanay ni Honey sa kanyang ama. Nagkalat ang mga gamit sa kanilang bahay habang siya ay nasa loob ng isang aparador kung saan ay nagtatago siya. Ano ba, Liza? Napakalakas ang boses mo. Mamaya marinig ka ng anak natin. Tugon naman ng kanyang ama. Hayaan mong marinig niya. At least totoo naman na may babae ka. Wala nga. Pero kung sakaling mayroon man ay hindi mo ako masisisi dahil sa ugali mong paulit-ulit at tila ba isang sirang plaka. Nakakasawa na ang palagi mong pagsigaw sa akin at pamamahiya sa pamilya natin. Hindi ka nagsawa. Sadyang babaero ka talaga, Wilson. Lumayas ka na rito sa pamamahay na to at huwag ka nang babalik pa. Talagang lalayas ako, Liza. Napabalik sa kasalukuyan si Honey nang maramdaman niya may humawak sa kanyang balikat. Miss, okay ka lang? Mag-a-apply ka ba bilang kasambahay? Tanong ng isang babae na sa tingin niya ay nasa 40 years old na. Opo, okay lang po ako. May naalala lang po ako. Kaya medyo nagtutulala po kanina. Tugon ni Honey. Ganoon ba? Sige, pasok ka na. Hanggat nandiyan pa si Sir Dio para ma-interview ka. Ako nga pala si Yoli. Ang papalitan mo rito kung sakaling matanggap ka. Napatango si Honey bago tuluyang pumasok si isang bahay na sakto lamang ang laki. Ngayong araw ay isasagawa niya ang plano niya. Ang pumasok sa bahay ng taong sumira sa pamilya niya. Pagpasok ng bahay ay kaagad na sumalubong sa kanya ang isang aso at kaagad siya nitong dinambahan. Halos sa paupo pa siya. Ngunit hindi naman siya nasaktan dahil naghaharot lamang ang aso. Mahilig siya sa aso. Kaya naman alam niya kung paano paamuhin ito. Aba, himala! At nagustuhan ka kaagad ni Snow. Nakangiting sambit ni Yoli. Mahilig po kasi talaga ako sa mga aso. Sa katunayan ay may aso din po ako sa bahay namin. Tugon ni Honey. Maganda yan dahil isa sa mga hinahanap ni Sir Dio ay yung makakasundo ng aso niya. Lihim na ngumiti si Honey ng doble ang kahulugan. Mukhang may puntos na siya para matanggap bilang kasambahay. Kailangan na lang niyang makita at makaharap ang Dio na yun. Umakyat sila sa itaas ng bahay at pumasok sa isang kwarto. Sir Dio, may isa pong aplikante na gustong mamasukan bilang kasambahay. Sambit ni Yoli sa lalaking nakaupo at nakatalikod mula sa kanila. Nang humarap ito ay hindi inaasahan ni Honey ang normal nitong kakisigan at kakaibang aura. Oh, buti pala mayroon pang isa. Wala kasi ako napili sa mga nauna. Nakangiting sambit ni Dio, sabay na patingin sa aso na nasa kanyang tabi. Hindi kanya tinahulan? Kunot noong tanong ni Dio sa kanya. Hindi po, sir. Tugon ni Honey. Sa katunayan nga po, sir, sinalubong pa siya ni Snow na para bang close sila. Sambit naman ni Yoli. Napatango at napangiti si Dio. Looks like I found the one who will take care of my mom. Snow likes you. Ibig sabihin, ay isa kang mabuting tao. Gustong matawa ni Honey sa sinabi ng binata, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili bago pa siya paghinalaan ng mga ito. Ano nga pala ang pangalan mo? Bigla ay tanong ni Dio. Ako po si Honey Sandoval. 24 years old na po. Galing sa probinsya ng Bulacan. Tugon ni Honey. Ang layo pala ng pinagmulan mo. Paano ka naman napadpad dito sa Taguig? At paano mo nalaman na naghahanap ako ng kasambahay? Kunot noong tanong ni Dio. Napakamot si Honey sa kanyang batok. Kasi po, may tiyahin po ako rito sa Taguig. At ngayon po ay sa kanya ako umuuwi. Naghahanap po talaga ako ng trabaho. At sakto po na nakita ko po ang karatula na nakapaskil sa mismong gate niyo po. Ngunit hindi iyon ang totoo. Talagang matagal nang nagmamasid si Honey sa bahay na iyon. Wow!
Para talagang meant to be na narito ka. O siya, sumunod ka sa akin dahil may ipapakita ako sa'yo. Sambit ni Dio. Nakangiting sumunod si Honey kay Dio papasok sa isa pang kwarto. This is my mother. As you can see, mahina na ang pangangatawan niya since matanda na siya. At siya din ang aalagaan mo dito sa bahay. Nakita ni Honey ang isang matandang babaeng nakahiga sa kama at bakas na ang pangihina nito. Gusto niyang maawa pero napatingin siya sa isang picture frame kung saan kasama ng mga ito ang kanyang ama. Nasaya at tila walang bakas ng lungkot, hindi gaya nila ng mama niya noon. May magulang ka pa ba, Honey? Bigla ay tanong ni Dio. Wala na po. Patay na po pareha sa mga magulang ko. Tugon niya. Kaya malaking karangalan po sa akin ang bantayan at alagaan po ang mama niyo. Dahil malapit po ako sa mama ko noong nabubuhay pa siya. That's really great. Mukhang ikaw na talagang hinahanap ko kasambahay. Lumabas sila sa kwartong iyon at nagtungo sa sala. By the way, I'm Dio. Ayos ang sa akin kahit hindi mo na ako asikasuhin o paglutuan na ng pagkain. Basta, huwag mong pababayaan si mama. Everyday akong may pasok at kadalasan ay gabi na ako umuwi. Your salary will be 20,000 a month at libre na lahat. You can start now or by tomorrow kung kailan mo gusto. Paliwanag ni Dio habang nakangiti. Hindi maiwasan ni Honey ang hindi din ngumiti. Ewan ba niya, dapat ay masama ang loob niya sa binata. Dahil ito ang binuhay ng kanyang ama kahit hindi naman ito tunay na anak o kaduguman lang. Ito ang batang nakaagaw niya ng atensyon at ito rin ang batang mas pinili ng papa niya kaysa sa kanya. Gusto ko na pong magsimula ngayon, Sir Dio. Tugon niya. Sige, si Yoli nang bahala sa'yo dahil may kailangan pa akong putahan. Umalis na si Dio at naiwan siya kay Yoli. Ipinaliwanag ni Yoli ang mga bawal at dapat gawin sa araw-araw. Itinuro din nito ang kanyang magiging kwarto. Ma, narito na ako sa pamamahay ng kabit ni Papa. Magagawa ko na rin ang magiganti, Mama. Sambit ni Honey habang nasa sarili niyang kwarto siya at hawak ang litrato ng kanyang ina. 15 years ago, after niyang marinig ang away ng mga magulang niya, ay hindi na muling umuwi ang kanyang papa. Halos araw-araw niyang nakikitang umiiyak ang mama niya. Nawalan ito ng gana sa lahat at ultimo, pag-aasikaso sa kanya ay napabayaan na nito. Parang nawala sa sarili ang kanyang ina, kaya kinailangan nila magstay sa isa pa nitong kapatid. Hindi nagtagal, tuluyang sumuko sa buhay ang kanyang ina. Ngunit ni minsan ay hindi na talaga nagpakita ang ama niya. Matinding galit ang naitanim sa puso niya na hanggang ngayon ay dala-dala niya. Kaya gusto niyang balikan ang pamilyang sumira sa pagkatao nila mag-ina. Lumipas ang ilang linggo ay patuloy niyang inaalagaan ang matandang babae. Hindi niya pa rin magawa ang plano niya na saktan at lasunin ito dahil sa tuwing gagawin niya iyon ay nakatingin ng asong si Snow sa kanya, kaya para bang nilalamon siya ng konsensya. Umalis ka na kasi dito. Mamamatay na rin naman na ang matandang to. Mas mabuti nang mapaaga na. Pagkausap ni Honey sa aso, tumahol naman ang aso na para bang hindi sang-ayon sa sinabi niya. Malaki ang kasalanan ng babaeng to sa pamilya ko, lalong-lalo na sa nanay ko. Kaya gusto kong gumanti. Pagpapatuloy niya. Tumahol muli ang aso at this time ay dinambahan na siya nito. Imbes na kagatin ay dinalaan pa nito ang pisngi niya. Kaya natawa siya at nakikiliti. Mukhang sobrang close na kayo ni Snow ah. Nakangiting salubong ni Dio nang makita sila nito. Napatayo tuloy si Honey at inayos ang kanyang palda. Maharot po kasi talaga itong si Snow. Tsaka mabait, kaya sobra ako natutuwa sa tuwing nakikipagharutan siya. Para siya yung aso kong si Milky. Tugon ni Honey. May alagang aso ka nga rin pala, no? Wala akong pasok today since malakas ang buhos ng ulan.
Tara, luto tayo ng masarap na sopas. Gagawaan kita ng recipe na turo sa akin ng tumayong bilang tatay ko. Natigilan si Honey at nawala ang ngiti sa kanyang labi. Tinuruan pala ito ng tatay niya na specialty nitong sopas. Samantalang siya ay ni minsan hindi nakasama ang kanyang tatay sa kusina para magluto. Sige po. Utal at naiilang niyang tugon at sumunod na lamang kay Dio patungo sa kusina. Alam mo ba, si Tatay Wilson ang pinaka-the best tatay sa buong mundo. Hindi niya ako tunay na anak, pero pinalaki niya ako at inalagaan na para bang kanya. Mahal na mahal niya kami ng nanay ko. Sayang nga lang at maaga siyang nawala dito sa mundo. Panimula ng pagkukwento ni Dio habang naghahanda sila ng mga sahog sa sopas. Buti ka pa. Mabait ang tatay mo sa'yo. Makahulog ang sambit ni Honey. Oo. Sobrang swerte ko talaga. Bago nga siya mamatay, ay mayroong ipinagtapat siya sa akin. Na mayroon pa lang na unang pamilya at may isa siyang anak na babae. Nahinto si Honey sa paghihiwa ng sibuyas at sandaling napatingin kay Dio. Ano raw ang tungkol sa anak niyang babae na yun? Tanong ni Honey. Palagi niya raw binibisita yun. Simula nang maghiwalay sila ng unang niyang asawa. Akala ko noong una ay dahil kay nanay, kaya sila naghiwalay. Pero ang sabi sa akin ni tatay ay hindi raw. Hindi niya na lang daw talaga kinaya ang ugali ng dating niyang asawa. Tamang hinala. Maraming pinagbabawal at nananakit pa raw yung babae. Kaysa raw mapatulan niya ito, ay nakipaghiwalay na lang siya. Hindi niya ba naisip man lang na ayusin na lang ang away para sa anak nila? Tanong ni Honey at nagpatuloy sa paghihiwa ng sibuyas. Iniisip niyang ayusin. Pero nung bumisita siya muli sa dati nilang bahay, ay wala na raw doon ang mag-ina niya. Hindi niya alam kung saan na nagpunta ang mga ito. Hinanap niya ito at pinagtanong sa kamag-anak. Pero walang nakakaalam kung saan sila nagtungo. At saka niya naman nakilala ang nanay ko. Pagpapatuloy sa kwento ni Dio, hindi alam ni Honey kung ano ang dapat maramdaman niya. Natutuwa siya na naiiyak dahil hinanap pala sila ng papa niya na hindi sila nito basta tinalikuran lang. Nag-umpisang lumuha ang kanyang mga mata. Teka, umiiyak ka ba? Bigla ay tanong ni Dio. Dahil lang sa sibuyas. Nakakaiyak talaga ang maghiwa ng sibuyas eh. Sige Sir Dio, tuloy mo lang yung kwento mo. Tugon ni Honey. Ganoon ba? Sandali. May papakita pa ako sa'yo. Umalis si Dio at nagtungo sa kwarto nito. Bumalik ito nang dala-dala ang isang teddy bear at isang box. Pamilyar ang teddy bear na yun kay Honey, kaya nakatitig siya doon. Ang teddy bear na to, ang tanging gamit na naiwan sa bahay nila noon. At ito, tignan mo. Pinuksan ni Dio ang maliit na box at inilabas ang isang litrato. Ito siya. Ibinigay sa akin ni Tati ang picture niya at ibinilin na hanapin ko siya at ihingi ko ng tawad. Kinuha ni Honey ang litrato at tinitigan niya iyon. Kuha ang litratong iyon noong 7th birthday niya. Unti-unting nanikip ang dibdib niya at tuloy-tuloy lamang ang agos ng luha niya. Alam mo ba, kahit sa huling hininga niya, pangalan ng kanyang anak ang naisambit niya. Honor Lee. That's her name na siyang sinunod sa pangalan ng lola niya. Tinignan ni Honey ang likod ng picture at nabasa niya doon ang nakasulat. Mahal na mahal kita anak ko. Patawarin mo si Papa. Hinuha ni Honey ang teddy bear at unti-unti siyang napaupo habang yakap-yakap ang mga gamit niya. Papa! Papa! Miss na kita. Sorry, Papa. Kasi umalis kami ni Mama. Umiiyak niya sigaw na siyang ikinagulat ni Dio. Ikaw si Honey Lee? Honey?
Hindi makapaniwalang sambit ni Dio. Hindi na nagawang magsalita pa ni Hani at puro pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa. Niyakap naman siya na mahigpit ni Dio. Mahal na mahal ka ni tatay. Hindi niya ginusto na iwan ka. Sadyang hindi lang umayon ng panahon. Sambit ni Dio. Mahal na mahal ko rin si Papa. At pinapatawad ko na siya. Sayang lang at hindi ko na siya nakita pa. Kapwa niyakap nila ang isa't isa habang patuloy lamang sa pag-iyak si Hani. Nang mga oras sa iyon ay lahat ng kanilang alaala bilang isa at buong pamilya ay nagbalik. Marahil hindi talaga naayon na maging maayos sila noon. Ngunit sa hinaharap ay nalaman naman niya ang totoo at tunay na nangyari noon. Minsan, mas mabuting alamin muna natin ang totoong nangyari bago tayo gumawa ng aksyon. May mga bagay kasi tayong hindi nalalaman na nagiging sanhi ng paghihiganti natin o sama ng loob. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!